ginawa ng ating kagalang-galang mahal pastor nung umakyat ng Talipaw Sulu? Napakapayapa. Hinatid po, maminamahal ang ating kagalang-galang na pastor. Beloved children, ilan po mga preachers, maminamahal doon sa airport. Napakapayapa ng ating kagalang-galang na mahal pastor. Nakabukas ang Biblia, nagbabasa ng Biblia, habang mahinang-mahina ang katawan dahil paulit-ulit na mahabang pag-aayuno for a certain mission na hindi pa alam, mga panahon na yan. Tuloy-tuloy nag-ayuno, biglang pumutok ang hostage crisis. Yung pala, kaya pala pinag-aayuno ng mahaba ang ating kagalang-galang mga pastor dahil piniprepare sa isang grabing pakikibagbaka. Doon ang ating kagalang-galang mga pastor for how many years? Nagpupuri na dati sa mahal na Panginoon. Nag-aayuno na. Amin na mahal. Dumating ang panahon na yun po ay talagang hindi na malutas ang problema sa ating bansa. Nakakahiya sa buong mundo. Naging hostage capital ang Pilipinas nung panahon na yan, year 2000. Subalit, anong ginawa ng ating kagalang-galang, mahal pastor? Pagpupuri, pag-aayuno, because the battle is not yours, but the Lord's. Amin naman, hindi malutas ng gobyerno. Hindi kaya kung mga sundalo ang papuntahin doon. Mamamatay lang yung mga hostages. Lalo tayong gigirahin ng ibang bansa, nakakaya. Kailangan peaceful means. Nag-offer ang ating kagalang-galang mahal pastor, ako. Grabe. Ang pananampalataya ng palaging nagagalak sa ating mahal na Panginoon. Palaging may pananampalataya na ang ating mahal na Panginoon dati nang nanalo sa labanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naging halimbawa sa buong mundo. Amen. Lahat natatakot. Walang pwedeng umakyat, walang gustong umakyat sa lugar na yan. Katunayan, wag-offer ang ating kagalang-galang mahal na pastor. Amin na mahal. Dinidiscourage pa nga. Yung iba natatakot. Yung iba naman, alam nila kung ano na mangyayari sa kanilang puso, kanilang isip. Na talagang it will fail. Sapagkat sa isip ng tao, maminamahal, ay talagang imposible. Katulad ng mga Israelita noon, maminamahal, 3 bansa, gagapiin na sila. Anong sabi ng propeta? Huwag kayong manglupaypay. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Palapakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Lutas ang problema, di ba? Maminamahal. Nung umakyat ang ating kagalang-galang mahal pastor, may kaagad ng nanaginip. Sister, na nakapag-fasting ng, hindi pa ako nagkamali, 67 days ng pag-aayuno doon sa Mindanao, ay kaagad na naginip. Maminamahal, hindi pa nagsimula ang peace mission. O nagsisimula pa lamang ang peace mission, nakita niya sa panaginip, nakababa ang ating kagalang-galang mahal pastor and 12 prayer warriors, kasama na ang lahat ng hostages. Walang napugutan ng ulo. Nagkatotoo, natupad! Puri ng ating mahal na Panginoon! Walang nasawi! Napakalinis, maminamahal. Absolute. Very perfect ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Natagumpay, amin na mahal. Kahit isa man lang kung may nasawi, maminamahal. Bagaman, victory pa rin, subalit, kahit papaano ay kalungkutan. Kasi may nasawi. At yun naman talaga ang mga balita noong mga panahon na yan, maminamahal. Bilang mo, 3 months, nandun sa dyaryo, ang mga binabalita, mayroon na pong binaril. May nasawi na prayer warrior. Grabe, maminamahal, yung very sensationalized yung mga pahayagan. Maminamahal. Wala namang konfirmasyon, pero nilalagay lang nila na word, di umano. Doon sila nagtatago yung mga news para mabili yung kanilang mga dyaryo. Minamahal, sapagkat talagang nandun po tayo araw-araw. Nasa dyaryo po tayo. Minamahal, ginawa po nilang negosyo.
yung peace mission, ay talaga naman pong lahat ng tao nakatutok, pati sa radyo, sa television, kung anong mangyayari. Minamahal, talaga, nilalagay po nila doon, nasa Wina, Quezon, kung ano-ano, mga minamahal, masasamang balita. Wala pong alam, news blackout. Maging kami dito sa baba, hindi namin alam kung anong nangyayari doon sa taas. Sapagkat walang nagko-cover po doon, mga minamahal. Puro hearsay, puro hearsay. Minamahal. Subalit, bandang uli, tagumpay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, maminamahal, yung 3 months na yan, ay feeling po natin dito sa baba, parang taon ang binilang. Ang bagal ng araw, ng kilos ng araw, sapagkat, maminamahal, on trial, maminamahal, nasa trial po ang ating banal na iglesia noon. Lahat ay pinupukol tayo ng mga grabing mga pag-uusig. Maminamahal, lahat ng mga kapatiran, inuusig po, maminamahal, because of that peace mission. Maminamahal, subalit, buhay ang ating dakilang Diyos. The battle is the Lord's. Amen. Kaya ito po, maminamahal, huwag po natin kalilimutan kung yung napaka-imposible na nangyari sa mga Israelita, hindi po sila mananalo sa 3 bansa, mas malakas, mas marami sa kanila. Anong ginawa nila? Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Magpuri kayo. Awitan nyo ang ating mahal na Panginoon. Grabe palang sandata yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating kagalang-galang mahal na pastor, puri na puri araw-araw. Oras ang binibilang. 14 hours, 18 hours, every day. Halos hindi na natutulog. What a perfect example para ating pong gayahin. Hindi man natin maabot yung ganong kahaba na pagpupuri, amin na mahal, subalit, nandoon yung struggle mo, magpuri ka kahit naantok ka na. Amen? Kahit natutukso ka ng, bibigay na yata ako. Hindi ko na kaya to. Parang imposible ko nang malulusutan tong problemang ito. Amin na mahal. Kapag gano'n ang dumating sa inyo, ang sabi, amin na mahal, magalak ka. Palapakan po natin ang ating mahal. Baliktad, amin na mahal. Kapag sa sanlibutan, kapag grabe na, hindi mo na makaya, yung iba pa nga Anong solusyon? Gusto nilang pumanaw sa mundo. Yung amin na mahal, iba, baliktad sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Sundalo ka ni Kristo. Huwag mong kalimutan, simula ng ikay maging anak ng Diyos, nabautismo sa pangalan ni Jesus, tinanggap ang ating mahal na Panginoon sa iyong puso, sundalo ka na. At ang sundalo, kinakailangan palaging matapang yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakaumang sa iyo ang mga sandata ng kaaway, ang sundalo, amin na mahal, kailangan lumaban ka dahil buhay mo nakasalalay dito Amen? Anong gagawin mo? Amin na mahal. Kaya dito sa banal na kasulatan, huwag mong isipin na, nalampasan ko na to. Magpahingalay ka na. Hindi po. Amen? Nalampasan mo. Bakit? Training yon dahil mayroon pang susunod. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sasabihin ng iba, ano ba yan? Bakit tuloy-tuloy? Wala na bang kapahingahan? Ang kapahingahan mo, ito ang kapahingahan mo. 1 Peter chapter 5 verse 10. Hindi tayo magpapahinga sa mga pagsubok. Patindi ng patindi ang mga pagsubok. Sabi, bakit ako ba naging Kristiyano pa? Haharapin ko pala, bakit ba? Kung hindi ka naging Kristiyano, mas matindi. Dahil wala kang kalasag. Wala kang kapangyarihan. Talagang tatalunin ka ng kaaway. Subalit ngayon, pinagkalooban ka ng sandata ng ating dakilang Diyos. Para manalo sa labanang to. Amen? Hindi nga ikaw yung makikipagbakay.
Anong perfect example natin, beloved parents in the Lord? Na wala sa iba. Wala sa iba. Kaya nga yung mga nangawala dito na umalis dito dahil gusto nila, masunod sila, hindi sila makamove on. Amen? Kahit sabihin na lang ayaw nila, silip pa rin sila ng silip sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Kasi wala tayong katulad. Walang ganitong turo sa iba. Amen? Na ang turo dito, maminamahal, palagi ka magtatagumpay. Palapagan po natin ating mahal. Hallelujah! Palagi ka magtatagumpay ang turo dito. Sa labanan, maminamahal, walang pagkatalo dito. Amen? Bakit? Hindi nga ikaw makikipagbakay. Ang ating mahal na Panginoon nga mapakikipagbakay. Ibibigay mo lang sa ating mahal na Panginoon what will you do? Anong gagawin mo? Abay, magpuri ka. Surrender mo lahat sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, iyon na to. Parang sinasabi mo, I surrender everything to you, Lord. Bahala ka, mahal na Panginoon. So, i-welcome mo lahat. Hindi mo sasabihin, bakit dumating ito sa buhay ko? Hindi ka magtatanong ng ganun. I-welcome mo lahat dahil siya naman ang bahala. Amen? Siya ang bahala, maminamahal. Kaya pagka sinabi mo, siya ang bahala at ikay nagpupuri lang, nagpapasalamat lang sa ating mahal, katulad ng mabinasa nating matalata at marami pang talata sa banal na kasulatan, maminamahal, parang sinasabi mo, I surrender to you, Lord, sapagkat ikaw ang bahala. Sapagkat ikaw may kapangyarihan, alam mo, mas alam mo, kaysa alam ko, o sino pa man. May nakakaalam ba, maminamahal? Sino ba nakakaalam? Hanggang doon lang yung ating kaalaman, no? Kahit may mag-advise sa iyo, hanggang doon din lang yung kanilang ma-advise. Wala. Kundi ang ating mahal na Panginoon, ang tinuro ng ating beloved noble parents in the Lord, umaasa sa ating dakilang Diyos na may kagalakan. Rejoice. Hindi gusto ng ating mahal na Panginoon na, akala natin, matutuwa ang mahal na Panginoon, na malugmok ka dyan at sasabihin, kawawa naman yung anak ko. Nalugmok na. Hindi po ganon, maminamahal. Ang ating mahal na Panginoon hindi natutuwa kapag nalugmok ang Kristiyano. Sino natutuwa? Yung kaaway. Amen? Lugmok ka, lalo kang lulugmukin. Lalo kang i-discourage. Lalo kang bulungan. Hindi mo na talaga kaya. Wala ka na talagang pag-asa. Bumigay ka na. Amin naman. Subalit, ang tinuro ng salita ng Diyos, amin na mahal, 100% na pananampalataya na nakita po natin sa perfect example natin, beloved noble parents in the Lord, iasa mo sa ating mahal na Panginoon. Wala ka namang magagawa talaga eh. Ibigay mo sa ating mahal na Panginoon, Thy will be done, Lord! At siya talaga ang bahala. Natutuwa ang ating mahal na Panginoon para sa ganoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lugmok ka na? Sa malalaking mga problema, hindi mo na kaya? Rejoice. Yung pala ang solusyon doon, maminamahal. Oh? Sapagkat, kapag hindi ka mag-rejoice, ang sinasabi mo, hindi mo kaya ito, mahal na Panginoon. Kung noon nalutas mo yung ibang problema ko, ito hindi mo na kaya. Meron palang imposible. Meron palang imposible sa ating mahal na Panginoon. Nag-alinlangan na. Without faith, it is impossible to please God. Wala kang panampalataya, hindi ka nagre-rejoice. Hindi ka nagagalak dahil may gagawing himala ang ating dakilang Diyos. Parang sinasabi mo, hindi mo kaya, mahal na Panginoon. Hanggang dyan lang ang kaya mo, mahal na Panginoon. What a blasphemy. Di ba? Blasphemy yun Nilimitahan mo na ang kakayanan ng ating mahal na Panginoon. Naniwala ka pa sa Diyos. Huwag ka na lang maniwala sa ating mahal na Panginoon kung ganun. Amin na mahal. Ating basahin, mahal. First book of Peter, chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish,
strengthen, settle you. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa Tagalog, kindly po. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, Right. magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Kapag nakalampas ka na ng pagsubok, asahan mo mayroong darating uli, pero mas malakas ka na. Mas ready ka na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palaging nagre-rejoice sapagkat sigurado, nakalampas ka, ay yung susunod sigurado, malalampasan mo pa rin yun. Walang hindi ka pwedeng malampasan. Sundalo ka ni Kristo eh. Nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. Sino nagsabi sa iyo na cast all your care upon Him? 1 Peter chapter 5 verse 7. Ating basahin mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Hallelujah. Glory to God. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak na sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. Tingnan niyo, mga minamahal. Ilagak mo raw sa ating mahal na Panginoon. Lahat! Hindi yung sinabing kaunti o marami, lahat nga eh. Pag sinabing lahat, anong gusto ng ating mahal na Panginoon? Gusto niya maging magaang ang buhay para sa iyo. Gusto ng ating mahal na Panginoon, palagi kang masaya, mapayapa. Amen? Namin na mahal. Bakit? Mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Inako na nga ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo lahat ng ating mga kahirapan. Inako na ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng problema sa iyo, parang walang inako ang ating mahal na Panginoon. Ha? Amin na mahal, anong nangyari? Ha? Kaya nga po ang sabi po, training bawat dumaraan sa iyo na matinding mga pagsubok, problema, mga paalala, training yan para lalo kang lumakas. Susunod na battle, kayang-kaya mo na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka, hindi ka uurong kailanman, maminamahal. Palagi kang victorious. Kaya nga po tayo, kapag tayo po ay nagse-celebrate ng Victorious Peace Mission, nag-celebrate ng ating church anniversary, ng lahat ng mga event ng ating banal na iglesia, commemoration of the birth of our beloved pastor, beloved noble son, Pastor Maminamahal, we are celebrating victory. Victory palagi, pagkapanalo palagi, siguradong sigurado, walang pagkatalo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat tinapakan na ng ating mahal na Panginoon ang diablo, matagal na, 2,000 years ago pa. Ginugulo ka na lang ng kaaway, pinag-aalinlangan ka, kaya yun ang iyong pag-ingatan. Na huwag kang bumigay sa mga bulong ng kaaway, amin na mahal, na marami, mayroong mga ilang bumigay, ay talagang nawala. Tignan nyo sila sa balakasulat na may mahal, yung mga puro tanong, puro reklamo. Nung mawalan to, nauuhaw yung mga Israelita, naglalakbay, amin na mahal, reklamo. Nung binigyan sila ng tubig, reklamo pa rin. Tanong pa rin, alinlangan pa rin. Nung binigyan ng pagkain, ano yun, yung mana, at saka yung pugo. Ano ba dito? Bakit wala pagkain dito? Papatayin mo kami, Moses. Reklamo, puro reklamo. Nung pinaulan na ng pugo, ano ba ito? Puro araw-araw pugo na. Wala kang talagang mapuntahan sa mga Israelita. Nung panay, huwag natin tularan mga minamahal. Nung inaabot sila ng mga sundalo, ano ba ito? Papatayin mo kami, gagawin mong sementeryo itong ilang para sa amin. Grabe mga minamahal. Iyak na naman si Moses, taas ang kamay sa mahal na Panginoon. Oh. Hinarangan yung mga sundalo at pagkatapos, pinadilim yung kanilang lugar, hindi nila makita, hindi nila mahabol yung mga Israelita. Yung mga Israelita, bumuka ang Red Sea. Dumaan ang mga Israelita. Maliwanag sa kanila samantalang doon sa mga sundalo na humahabol, dumilim na pagkadilim-dilim. Hindi nila alam kung paano, saan na yung mga Israelitang hinahabol namin, hindi nila makita. Nung tanggalin ng mahal na Panginoon,
Yung nakaharang, doon nila nakita, nakalagpas na ang mga Israelita. Pilit pa rin silang humabol. Nung pinakalas na Israelita, nakaahon na, binalik naman ng Panginoon ang dagat. Lunod ang kanilang mga kaaway. Kita niyo po, mga minamahal? Nakita nila ang himala. Reklamo pa rin. Amen. Puro na lang mana. Pero kain naman sila ng kain. Amin na mahal. Habang sila'y kumakain, binuwal sila sa ilang. From 20 years old above, 2 lang nakapasok sa Canaan. Si Caleb lang at saka si Joshua. The rest, nabuwal sa ilang. Millions of Israelites. Sa karereklamo, katatanong, dumating na nga doon sa ilang, sa Canaan, nagreklamo pa rin. Ang taba ng lupa, sabi ng mga Israelita nakarating doon, inispihan nila. Yung Canaan, nagdala sila ng mga prutas, ang lalaki, grabe. Ang taba ng lupa ay yung mga 10 na mga mapagreklamo. Hinawaan nila lahat yung mga Israelita. Sabi nila, ang lugar na yan, oo, mataba nga ang lupa, pero mga higante ang lugar na yan. Mamamatay tayo roon. Para lang tayong mga tipaklong sa kanilang paningin. Napakalaki, nakakatakot. Pero sabi nung mga, yung faithful na mga Israelita, pinalakas sila. Kaya natin sila. Tinapay lang sila sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mami naman, makikita niyo po ang diferensya. Amen? Yung may pananampalataya, palaging positive. Palaging may kagalakan. Pero yung mga unfaithful, puro reklamo, talagang hindi sila pwedeng ipasok sa Canaan. Hindi sila tutulong mga sundalo. Amin na mahal. Tipong tatalunin. Subalit, palagi, ang mga tunay manak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade, palaging panalo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Walang pagkatalo. Palaging nagagalak. Amen? Amin na mahal. Palaging umaawit sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo alam habang umaawit ka, timbang na lahat yung mga diablo sa iyong paligid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palaging masaya. Fear thou not! Rejoice in the Lord always. I say, again and again and again, rejoice. Yan po ang ginagawa natin dito. Yan ang tinuro natin kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Pagpatuloy mo sapagkat may darating na naman sa iyo na mga battle. Amin na mahal, harapin mo na may kagalakan. Nagpupuri, positive ka, alam mo, gagawa na naman ng himala ang ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at magkaisa po tayong manala. Magpuri, maminamahal. Praise the Lord. Habang binibigay ko na po ang buong panahon sa ating beloved ordained preacher,